Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Buhay po ba ang ating Panginoon? Ang lahat nga po ng nagsasabing buhay ang ating Panginoon, pumakalakpak at magsabi ng Amen. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay isang pagkakataon at isang pribilehiyo na tumayo sa harapan upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagtalakay, sa ating pong sermon series na No Other Gospel. A study on the book of Galatians. At gaya po ng 6 na mga nauna na sa aking tumayo dito, sabihin ako po yung pangpito na natatalakay doon po sa ating pong sermon series. Ang aklat po ng Galatia ay binubuo lamang po ng 6 na kabanata. Subalit kung ating pong pag-aaralan ang aklat na ito ay iba doon sa mga aklat na isinulat ni Apostol Pablo sapagkat ang aklat ng sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galatia ay isa sa mga pinakamabigat na sulat niya. Sapagkat yung pong mga nauna ay kagaya ng pagbibigay lamang ng mga encouragement na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Subalit dito po sa aklat ng Galatia, ang kanya pong tema ay tungkol sa pagtutuwid sa maling pangunawa doon sa tinatawag nating gospel o mabuting balita. At bago po tayo dumako sa ating mensahe, ay nais ko pong samahan ninyo ko sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli kami ay nagpapasalamat, nagpupuri, dumadakila, at tumataas ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming patuloy na taglay, sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga hininga, sa iyong patuloy po na pag-ibigay sa amin ng kalakasan, at ng pagkakataong kami ay makadako ng malaya sa lugar na ito. Hindi aksidente, Panginoon, ang aming pong pagpunta sa lugar na ito, kundi ito ay bahagi ng iyong magandang plano para sa amin. Sapagkat meron kang gustong gawin para sa amin, Panginoon. Meron kang gustong ipakita sa amin, O Diyos. At meron kang gustong ituro sa aming pong mga buhay, Panginoon. Ang dalangin namin, hindi po kami lumisan sa lugar na itong, hindi po namin nakakamtan ang iyong pong malinaw na mensahe sa amin, Panginoon. Ang iyong pong kalooban sa amin, O Diyos. At ikaw lamang ang siyang mapapurihan sa amin pong kalagitnaan. O Diyos, tunay nga po, na sa iyo po namin nilalagak ang lahat ng ito. Kayo po ang maghari, Panginoon, at kayo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito pong aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Kabanatang 3. Mula po talatang 21 hanggang 29. At nais ko pong basahin natin ito ng magkakasama at iisa. Dito po sa nakasulat dito sa screen, nakaproject po diyan sa inyong harapan. At atin po itong basahin minsan pa upang makita po natin ano ba ang nilalaman itong teksto na to at ano po ba yung mga ating pag-aaralan sa umagang ito. Verse 21, ang sabi doon, ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung ang kautusang binigay ay nakakapagbigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Verse 22, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. 24, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid
sa pamamagitan ng pananampalataya. 25, ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. And 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. At nais ko po nating tunghayan, ito pong mga talata at natin pong binasa mamaya, ay hihimayin po natin ito verse by verse, talata, bawat talata. At tingnan po natin, salamin din natin mula sa mga talatang ito, ang tungkol doon po sa ating pong temang pinag-uusapan na no other gospel. Sa mga naunang pag-aaral po natin, mga kapatid, ay nabanggit na at paulit-ulit po nating nababanggit yung kahulugan ng salitang gospel. Ito po ay naipaliwanag na sa atin sa maraming mga pagkakataon, subalit bayaan po ninyo na sa ating pong pagkakataong ito, muli ay sariwain ko sa inyo ang ibig sabihin ng salitang gospel at tingnan kung paano pa natin ito maiintindihan sa ating pong mas payak na pagkakaisip at pagkapaliwanag. Yung pong salitang gospel, ang ibig sabihin po nito ay mabuting balita sa Tagalog. Subalit kung atin daw pong titingnan sa Old English, ang ibig sabihin po ng gospel ay God's spell. So ito po'y hinango doon sa word na yon, the God's spell. At ito rin pong word na to, yung gospel na yan, ay hinango naman sa isang Greek word na ang ibig sabihin is evangelion. So ito po ay hango sa isang salitang Griego na may ibig sabihin pong evangelion. O sa pagkakatranslate po nito sa wikang Ingles, yun nga po yung good news or glad tidings. So kapag meron pong magandang balita na ating pong naririnig tungkol sa Panginoong Yesus, ito po ay tinatawag po nating gospel. At ang sabi nga po, dito rin po hinango yung word na evangelize o evangelism. Ano po? So, sapagkat sa pag-evangelize po natin ay atin pong dinadala ang mabuting balita ng Panginoon. So, lahat po ng tayo, pagka nag-share po tayo ng gospel, we are sharing the good news to the people, yung mabuting balita ng Panginoon. At naalala ko, yun pong pinanggalingan para sa inyo pong kalaman, konting trivia lang, actually po yung word na evangel, doon po hinango yung pangalan ko, kung hindi niyo po natatanong. Kasi noon po ako pinanganak, September 21, natatandaan ko, tiningnan ng mga nanay ko, ng mga magulang ko yung pangalan sa kalendaryo na ipapangalan niya doon sa anak niya. At nakita doon sa September 21 na ang pangalan daw pong nakasulat doon ay Evangel. Sapagkat yung pong September 21, nung aking pong ni-research, ay in honor of Saint Matthew the Evangelist. So yun po yung kahulugan. Kaya po nung araw, yung pong mga pangalan natin ay kinukuha sa kalendaryo, hindi po ba? Tandaan po ninyo, halimbawa, yung July 24, ay meron pong nakasulat doon na pangalan tungkol sa isang santa na ang pangalan ay Cristina. July 24. So pag babae ka, Cristina, pag lalaki ka, Cristino. Kaya po yung tatay ko ay Cristino, si Sister Christy ay Cristina. Dahil sila ay pinanganak ng July 24. So yun po yung mga kahulugan ng mga pangalan noon. So kaya lang, hindi po ginamit ng nanay ko yung pangalang Evangel. Ang ginamit niya lang yung tatlong huling letra na GIL.
Buti na lang, sapagkat nung mga panahon po natin, di po ba, ang ginagawa sa atin ng teacher natin, pinapasulat tayo ng pangalan sa buong papel. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo natatapos yung buong pangalan mo. Kung ang pangalan mo ay Procopio Batong Bakal Jr., di po ba? Napakahaba ng pangalan mo. Abutin ka ng siyam-siyam bago matapos. So, buti na lang at yun po yung pangalan ko. Kaya madali po ako nakakatapos noon. So, konting trivia lang. So, ito po yung gospel. Ano po ba yung gospel? So, ang gospel po, mga kapatid, ang pinakabuod nito ay yung mensahe tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. It centers on the life, death, resurrection, and teachings of Jesus as our Savior who reconciles man to God. Amen. So, yun po yung mensahe ng gospel. Yun po yung mensahe ng ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon po, pag sinabi namang other gospel, pag binagyan po natin ng word na other yung gospel, nagbabago na po ang meaning niyan, di po ba? So pag sinabi pong other gospel, ito po naman ay, ang sabi po doon, any distorted message that adds human requirements, such as Mosaic law or circumcision. So, ibig sabihin po, kapag ginawa po nating other gospel, ay meron pang ibang karagdagan na requirement o pangangailangan para ikaw ay maligtas. At yun yung isang bagay na gustong itama rito ni Pablo. So, ito po ay pilit niyang sinasalungat at itinutuwid sapagkat mali ang kanila pong pagkakaunawa. Sapagkat sabi nga niya doon sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9, babasahin ko po, ito po yung nabanggit na sa atin. Sabi niya, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Bumaling agad sa ibang magandang balita. So meron pa silang nakikitang ibang magandang balita maliban doon sa gospel na naipresenta sa kanila. Ang totoo ay wala nang ibang magandang balita, ang sabi ni Pablo. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So may mga pilit na dinadagdagan yun pong gospel na naipresenta sa kanila. Subalit, kahit kami, sabi niya, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo. Ang sabi niya, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So yun po yung other gospel. Dinadagdagan yun pong gospel na naipresenta sa kanila. So it leads us to the no other gospel. So babalik po tayo doon sa word na no other gospel. Siya pong pinakatema ng ating pinag-uusapan. At kapag sinabi po nating no other gospel, iisa lang ang gospel na ipinapakita sa atin. Amen po ba? At ginawan ko po siya ng mathematical equation. Dahil ako po yung nagtuturo ng mathematics or engineering, ginawan ko po siya ng isang equation. And ito po yung equation na ginawa ko. Salvation equals by grace plus through faith plus in Christ alone. Amen po ba? Ibig pong sabihin, ang kaligtasan ay matatanggap lamang natin by grace alone, sa biyaya lamang ng Panginoon. Paanong paraan? Through faith alone, sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. At sino ang pinakasentro ng ating pananampalataya? Kay Kristo lamang. Amen po ba? So wala nang ibang idadagdag dito sa equation na to. Sapagkat ang kaligtasan ay matatanggap lamang ng lahat ng tao sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon.
at kay Kristo lamang na siyang dapat paglagakan ng pananampalataya. That is no other gospel. Ito lang ang gospel. Amen po ba? Wala nang iba. Pag dinagdagan po natin ng iba pang equation yan, then mali na ang magiging kahulugan niyan. Purihin ng Panginoon. Yun pong sinasabi ni Pablo dito po sa ating pong binasa na Galatians chapter 3 verse 21 to 29 ay katulad daw ng isang batang nakatanaw sa isang malawak na lupain. At alam niya na yung lupain na yon na kanyang natatanaw ay pag-aari ng kanyang ama. Pero hanggat hindi raw po dumarating yung tamang panahon, di sila pwedeng makapasok doon sa malaking lupain na yon at tanggapin ang kayamanan. Ito yung larawan na gustong ipakita ni Pablo para sa atin. Sapagkat ang sabi niya roon, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tayo po ba'y naniniwala na tayo'y mga tagapagmana ng pangako ng Diyos? Ito po'y malinaw na sinabi doon sa verse 29. And this will be our key verse for our lesson today. Na tayo, kung tayo ay kay Kristo, kung tayo'y kinikilala natin sa ating mga sariling tayo'y kay Kristo dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay tinuturing ng mga anak ni Abraham. At dahil tayo'y anak ni Abraham, kasama tayo doon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? Sila ay magagawing mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Sa puntong ito, mga kapatid, ay nais ko pong dalhin kayo sa isang pag-aaral na pinamagatan kong heirs of the promise, the gospel of Christ. Sa Tagalog po, mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos, ang mabuting balita ni Kristo. So, ito po yung pinakasalamin ng ating pong pag-aaral ngayong umaga. Tayo po'y mga tagapagmana ng pangako. At ito po'y bahagi ng isang magandang balita na ating pong nadiskubre simula po ng ating pinag-aralan itong Galatians. At simula nung ating pong tanggapin din ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Subalit sa ating pag-aaral na ito, ay nais ko pong sagutin natin ang isang katanungan, what are the truths of believing and accepting the true gospel of Christ? Ano po yung mga katotohanan sa ating pong paniniwala at pagsampalataya at pagtanggap sa mabuting balita ng Panginoon? May mga katotohanan tayong makikita sa mga susunod kong slides at nais po natin itong tingnan sa ating pong pag-aaral. Subalit, bago po yun mga kapatid, bago po natin sagutin yung pong aking pong binigay na katanungan at bago po natin puntahan ito pong ating pong pag-aaral na ito, ay nais ko po munang balikan natin ang sinasabi doon sa verse 21 hanggang 24. Ano po ba talaga ang layunin at pinakapakay kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? What is the purpose of the law? Yung pong kautusan na yan, yung pong 10 commandments na binigay ng Diyos kay Moses, na ibinigay niya para sa mga Israelita. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit ibinigay yan sa atin ng Panginoon? Ang sabi po dito ni Pablo, muli doon sa verse 21a, ang sabi niya, ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Yun ang tanong niya. Tinatanong niya ang mga taga-Galatia. Ibig bang sabihin, salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Sinugat niya rin yung tanong niya. Hinding-hindi. Yun ang sagot niya. Ibig sabihin, dito po ay gustong ipakita ni Pablo na hindi contradicting yung pong kautusan sa pangako ng Diyos. Subalit, ano ba ang limitasyon? Ano bang dahilan kung bakit binigyan ng Diyos tayo ng tinatawag na kautusan? Ang sabi po rito, the law is holy and good, but it cannot give life.
ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Subalit, hindi ito nakapagbibigay ng buhay. Yun po yung malinaw doon. Ang sabi po doon sa Romans chapter 12, o 7 verse 12, babasahin po natin, kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang bawat utos niya ay banal, matuwid, at mabuti. Holy, righteous, and good. Yun po yung kautusan. So, ibig sabihin, napakaganda ng purpose ng kautusan kung bakit ito binigay sa atin. But it cannot give life, sapagkat ang sabi diyan, doon sa verse 21b, kung ang kautusang ibinigay ay makapagbibigay buhay, yun ang tanong niya, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Meron po bang naging matuwid sa pagsunod sa kautusan? Wala, sapagkat ang kautusan ay hindi nakakapagbibigay ng buhay. Yun po yung malinaw. The law is holy and good, but it cannot give life. Yun po yung Romans chapter 7 verse 12 and Galatians chapter 3 verse 21b. So dito po makikita po natin na parang pilit binabalanse ni Pablo yung pong dalawang clashing ideas na ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti, subalit hindi ito nakapagbibigay ng buhay. Isipin po natin, yung kagaya ng isang perfectly calibrated na medical scanner. Halimbawa, merong isang machine na pagka sumalang ka doon sa machine na yon, ay malalaman ang iyong sakit. Alam mo ba, ikaw ay nag-undergo ng MRI o kaya ng, ano ba yun, mga, yung ECG, X-ray, o kaya ultrasound. Yan po yung tinatawag nating mga mga medical scanner. Perfectly calibrated. Ibig sabihin, talagang 100% calibrated. Garantisado, tama ang magiging resulta. So, the scan is flawless. Ibig sabihin po, yung scanner na yon ay flawless. That's so Romans chapter 7 verse 12. Yun ang kautusan. It's perfect. It is flawless. Yun po yung kautusan. But the scan itself cannot perform the surgery to cure you. Amen po ba? Yung scanner na yon, hindi naman siya nandoon para pag sinalang ka doon, gagaling ka. Malalaman lang yung sakit mo, pero kailangan mag-undergo ka ng surgery para gumaling kang tuluyan. Nakikita niyo po ba? Yun po yung picture nung Romans chapter 7 verse 12 and Galatians chapter 3 verse 21b. So, ito po ay mabuti, banal, at matuwid, subalit hindi ito nakapagbibigay ng buhay. Yun po yung kautusan. So, pag sinabi pong holy, it is set apart and divine. That's holy. Pag sinabi po nating righteous, matuwid, it provides a perfect standard of justice. Ibig sabihin, yun yung level na dapat mong maabot para masabing ikaw ay matuwid. So it provides a perfect standard of service. And good, it was intended for humanity's well-being. Ito po ibinigay para mapabuti ang isang tao, ang buhay ng tao. Subalit, hindi kailanman na-attain yun ng tao. Sapagkat lahat tayo, we fall short of the righteousness of God. Hindi po natin nasunod yung 10 utos na yon. Ibig sabihin, napakabigat para sa isang tao na iyon ay masunod. So, yun po yung sinasabi doon sa una. Pangalawa, the law reveals sin and imprisons all under sin. Ibig sabihin na ang kautusan ay pinapakita yung kasalanan natin at ibinibilanggo tayo sa ating mga kasalanan. That is the same wordings na sinabi po doon sa Romans chapter 3 verse 20. Basahin po natin. Walang taong
mapapawalang sala sa paningin ng Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. The word is wala. Walang taong mapapawalang sala sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ano? Ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Habang sinusunod mo yung kautusan, lalo mong nakikita na ikaw ay isang makasalanan. At hindi iyan magpapawalang sala sa iyo bilang tao sa pagsunod. Yun po yung katotohanan doon, mga kapatid. So ito ay isang impossible bar, isa pong standard na ibinigay ng Diyos na imposibleng masunod ng tao. Masunod mo yung siyam, bumagsak ka sa isa, bumagsak ka sa lahat. Yun po yung standard doon. So ito po yung batas na yon. So kung ang kautusan ay reflection ng God's perfect holiness, ang pagsunod dito lamang ng perpekto ang magbibigay sa atin ng pagpapawalang sala sa ating mga kasalanan. Subalit, hindi po yun nangyari at hindi po yun mangyayari. Sa halip po, yun pong ating, kung titingnan po natin, yun daw pong kautusan ay parang dating ladder. Para makaabot tayo sa Diyos, kailangan nating tumuntong at umakyat doon sa ladder para makaabot. Pero hindi naging ladder yung kautusan sapagkat ang nakikita natin, para siyang naging isang magnifying glass. At the more na tayo umaakyat, mas nakikita natin ang sarili nating makasalanan at laging hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang sabi sa Galatians chapter 3, tuloy po natin sa 22, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay nakabilanggo sapagkat tayo'y mga alipin ng kasalanan. Yun po yung sinasabi sa verse 22. Kaya't ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Ituloy po natin sa verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya. Ano pong sabi dyan? Tayo'y nakakulong sa kautusan. Hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Yun po yung totoong senaryo natin. Nung tayo'y under the law, tayo po'y nakakulong sa ating mga kasalanan dahil sa kautusan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ito po yung tinatawag na universal prison. Hindi man tayo physically nakakulong, pero tayong lahat, dahil sa ating kasalanan, ay nakakulong sa ating mga sarili-sariling mundo ng kasalanan. That's the reality of us in the sight of God, outside grace, sa labas ng biyaya ng Panginoon. So yun po yung imprisonment na nangyari sa atin ito. So hindi ito po dahil sa malupit ang kautusan at ang Diyos, kundi upang alisin lamang po sa atin, mga kapatid, ang anumang pagtitiwala sa sarili at sa ibang paraan para maligtas. Ipinapamukha sa atin ng Diyos, walang ibang paraan upang kayo maligtas. At tulad po ng isang bilangguan, mga kapatid, sa tulad ng isang bilangguan, na karaniwan ito po'y nakalak, di po ba? At meron lamang isang exit door at entrance door. Amen po ba? Iisa lamang ang pintuan ng isang bilangguan. Ibig sabihin nun, na there is only one exit door. And that exit door is only faith in Jesus Christ. Amen. Kung gusto mong lumabas doon sa bilangguan na yon ng kasalanan, dadaan ka lamang sa iisang pinto. At ang pinto na yon ay ang Panginoong Yesus. Wala nang iba. Amen. Sapagkat kung meron pang ibang daraanan o labasan sa isang kulungan, then magiging optional lamang ang Panginoon. Di po ba? So dahil wala nang ibang door, wala nang ibang exit door, maliban sa Panginoon, ibig sabihin lang noon na there is no other salvation apart from Jesus. Amen po ba? That is the purpose of the lock. Kung bakit nagkakaroon po tayo at naglalagay tayo ng lock. So, by locking doors,
then the law makes Christ as essential. Amen. So siya lamang ang nandoon sa equation. In Christ alone lamang ang ating equation. Pangatlo, the law acts as a guardian. Ano po ba yung guardian sa Tagalog? Guardian ay parang taga-disiplina ang translation po niyan sa Tagalog. The law acts as a guardian or like a tutor or a custodian who watches over a child over maturity. Pag kayo pong bata ay wala pang sapat na hustong gulang, wala pa sa hustong gulang, at ang kanyang mga magulang halimbawa ay malayo, di po ba karaniwang nag-a-appoint tayo ng guardian? Di po ba? So yung guardian na yon, tumatayo siya bilang taga-disiplina. Subalit, pag dumating na yung magulang nun, nawawala na yung role ng guardian. Yun po yun. So yun po yung role ng guardian na yan. Ano pong sabi doon sa verse 24? Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin. Yun ang purpose ng kautusan kung bakit ibinigay. Ito yung nagiging taga-disiplina natin. Guardian ang translation niyan sa English. Hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid. So habang wala pa si Kristo, yung kautusan na yon ang nagsisilbing guardian natin. Pero nung dumating na ang Panginoon, nawala na yung role ng guardian sapagkat tayo na ay hindi na under the law, but under the grace of God. Amen. So, yun po yung malinaw na sinasabi rito. So, ibig sabihin po, ang role ng guardian is responsible for the child's safety, morals, and conduct. Yun po yung karaniwang role ng isang guardian. Kung siya po ay nasa isang school, pag may mga dapat pirmahan, ang pumipirma doon ay yung guardian niya. Sapagkat in behalf of nung tao na yon, siya ay nire-represent ng isang guardian. Yun po ang role ng ating pong kautusan. Dito po sa ating pong binasa, ito po yung nakikita nating role ng kautusan na binigay sa atin ng Panginoon. So ito po yung guardian. School master, pwede rin po nating sabihin, pero hindi siya yung tinatawag na school teacher or yung professor. So iba po yung school teacher at saka yung school master. Yung school master, pwede siya nag-act as guardian, pero hindi siya mismo yung school teacher. Yung school teacher dito is being represented by Christ alone. Amen. So kung si law ay the school master, then yung school teacher is Christ. Naintindihan po ba natin? So, yun po yung pagkakaiba. Tingnan po natin, mga kapatid, kagaya ng isang bata na nag-aaral magbisikleta. Di po ba, karaniwan, ano pong ginagawa natin? Habang siya ay nag-aaral pa lamang, meron tayong tinatawag na training wheels. Di po ba? Yung dalawang gulong, nilalagyan pa natin ng dalawa sa hulihan, kaliwat kanan, para hindi mahulog yung bata, para mabalanse. Subalit, pag marunong nang magbisikleta yung bata, tinatanggalan natin yung training wheels at nakakapagbisikleta na siya ng dalawang gulong. Kagaya rin po ng paghahalintulad sa ating pong, sa pagbibigay ng Diyos noong kautusan. Habang hindi pa tayo marunong at wala pa tayo sa ilalim ng habag ng Panginoon, binigyan niya tayo ng training wheels. And that is the purpose of the law. Amen po ba? So, yun po yung mga bagay na gusto ko pong tingnan bago po natin pag-aralan. Ito pong tinatawag nating the heirs of the promise. So, nais ko na pong pumunta sa point number 1. Since alam na po natin ang purpose ng kautusan, then tingnan po natin, ano po ba yung 3 puntos, 3 katotohanan na pwede po nating makita sa ating pong pagiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Meron pong 20 na nagsabi ng amen. Yung iba, hindi po yata. Pakigising naman po yung mga katabi ninyo. Amen po ba? Praise the Lord. So, una po, point number 1, faith in Christ. From slaves to true sonship. Pananampalataya kay Kristo mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging anak ng Diyos. Ito po'y makikita po natin mula verse 25 hanggang verse 27.
So ano po yung ating makikita rito sa ating pong faith in Christ, yung pong ating pananampalataya kay Kristo? Una, the retirement of the guardian. Remember, sino po yung guardian dito? Yung batas, yung kautusan, di po ba? Yung kautusan na binigay sa atin, that is our guardian. Pero nag-retire siya. That's the retirement of the guardian. So, basahin po natin, Galatians chapter 3, verse 25. Ano pong sabi dyan? Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya. And that is what? That's the time when Jesus came at tayo po'y nabubuhay na sa pananampalataya. Wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. So we are no longer under the law, but under what? Under the grace of God. So ibig sabihin, naka-off na yung switch natin. Dahil wala na yung guardian, dumating na yung mismong magulang, so we are no longer under the guardian, but under the care of our Father in heaven. Amen. Sapagkat nandun na ang Panginoon sa atin. Simula nang maglagak po tayo ng ating pananampalataya kay Kristo, ay naputol na rin yung ating yung papel ng ating guardian bilang prosecutor natin, bilang tagausig, bilang jailer, bilang bantay doon sa kulungan. Nawala na rin yung role niya dahil tayo'y pinalabas na ng Panginoon sa kulungan. Amen. Bilang guardian, taga-disiplina, bilang training wheel ng bisikleta, nawala na yung role niyan sapagkat tayo po ay nasa gabay na ng Panginoon. Yun po yung katotohanan doon. So, ito po yung makikita natin na kagandahang loob na binigay sa atin ng Panginoon. Simula po unang tanggapin natin ang Panginoon. Subalit, mga kapatid, nais ko pong linawin na may mga tao hanggang sa panahon natin na hindi pa naratanggap ang biyaya ng Diyos. So they are still under the law sapagkat hindi pa nila ibinibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Sapagkat only the moment that you gave your life to Jesus, then that's the only time na ikaw ay malilipat mula sa pagiging alipin tungo sa isang tunay na anak ng Diyos. Amen. So, yun po yung pribilehiyo na meron tayo mga kapatid sa mga oras na ito. And that leads me to point number 2, doon po sa under faith in Christ, the promotion to sonship. So, tayo po'y na-promote mula sa isang pagiging alipin tungo sa pagiging isang tunay na anak ng Diyos. And that is a promotion sa atin. So, basahin po natin, verse 26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ano pong nangyari? Kayong lahat, tayong lahat, ay mga anak ng Diyos. Dahil saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Do we claim it? Amen. Praise the Lord. So kung kiniklaim mo yun, na ikaw dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, lumipat ka na mula sa pagiging alipin, mula sa isang nakakulong sa kasalanan, mula sa isang hindi marunong magbisikleta, sa isang taong meron ng kakayanan na gawin sapagkat ikaw ay nasa ilalim na ng pananampalataya at sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. So ito po isang napakalaking pribileyo sa atin. Sapagkat sa ilalim ng kautusan, mga kapatid, tayo po'y nire-represent ng guardian natin. At tinatrato po tayong parang minor, wala pa sa legal age o legal mind. At tayo po'y mga slave, tayo po'y mga servant o mga alipin. Subalit, dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na direct access sa Kanya. Yun po. So sa ngayon po mga kapatid, sa halip na isang servant guardian po yung namamagitan sa atin, tayo ngayon ay tumatayo sa harapan ng Diyos, hindi bilang alipin, kundi bilang anak niya. Amen? Kaya sa ating panalangin, di po ba pangkaraniwan, pag nananalangin tayo, Ama, samahan mo kami sa aming pong buhay pananampalataya. Because we address God as Father. Amen? Because we claim it that we are the true sons of God. Amen? Dahil sa ating pananampalataya yon. And pangatlo, the new robe
with Christ. Hindi lamang po tayo naturing na bilang tunay na anak. Binigyan niya po tayo ng new clothing, isang bagong damit ang binigay sa atin ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya na yon. Ang sabi sa 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Mga kapatid, ito po yung sinuot natin. Di po ba? Kung tayo'y dumaan sa tubig ng bautismo, that's the baptism na sinasabi rito. That's our proclamation that we are now belonging to Christ. At sigurado naman ako na noong tayo'y nabautismuhan, nagpalit tayo ng damit. Di po ba? Nagpalit ba kayo ng damit? O yung basa pa rin ang sinuot ninyo? Di po ba? That is just a symbolism na nagpalit tayo ng bagong damit because that moment na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nagpabautismo, then that is also our sign, saying to the public na tayo po ay tagasunod ng Panginoon. Sinuot natin ang isang bagong damit na si Kristo na ang nakikita sa atin. Amen. That is the new robe na binigay sa atin ng Panginoon. So ang nakikita na po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay hindi na yung ating maruruming damit, bunga ng ating hindi pagsunod at hindi kakayanang makasunod doon sa kautusan na binigay sa atin ng Panginoon. Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay yung robe na binigay ni Kristo, yung katuwiran ni Kristo. Yun na po yung nakikita ng Diyos sa atin. Kaya meron na tayong karapatang lumapit sa Diyos, sa isang banal na Diyos, sapagkat tayo po'y dinamitan ng Diyos ng isang bagong damit, ang damit ng katuwiran ni Kristo. Amen. So yun po yung nakikita ng Diyos, sapagkat only Christ is the only person who fulfilled the law. Siya lamang ang perpektong taong nakaganap doon sa 10 utos na yon na binigay ng Diyos. And that is why si Kristo lamang, ang damit lamang ni Kristo, ang pwedeng magbigay sa atin ng kakayanang tingnan ng Diyos bilang matuwid, sapagkat si Kristo ang nakikita niya sa atin, hindi ang ating mga sariling karumihan. Amen? And what is said by John chapter 1 verse 12? Lagi po nating binabasa ito at naririnig natin, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng ano po? Karapatang maging mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung dahilan kung bakit po ang pagkapalit po ng uniform o yung pagsuot po ng uniform ay nagbibigay po ng tinatawag na isang bagong identity. Yun po, no? So, kapag ka po tayo ay halimbawa may mga graduations, napansin po ba ninyo? Pag may mga graduations, ano yung sinusuot ng mga gumagraduate? Nakatoga sila. Ano po ba yung symbolism ng toga ron? Ibig sabihin ng symbolism ng toga ron, yun po ay pagkakaroon ng isang bagong identity, sapagkat siya'y napopromote na sa isang bagong level. Di po ba? So, yun yung ibig sabihin nung toga na sinusuot. Kaya sa bawat graduation rites, nagsusuot ng toga, ibig sabihin, nakagraduate na siya, nakalagpas na siya doon sa level na yon, at magsisimula na siya ng isang bagong identity. And that is because of Christ. Praise the Lord. So, yun po yung pagiging bagong identity na binigay sa atin ng Panginoon. Point number 2, unity in Christ. From old to new identity. Kaisahan kay Kristo mula sa luma tungo sa isang bagong pagkakakilanlan. Yun po yung point number 2. So, muli po ay sabi rito ni Paul sa Galatians 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ito po yung kasama sa magandang balita na binigay sa natin ng Panginoon. From old to new identity. We are now united in Christ.
So ano po yung makikita natin dito sa ating pong point number 2? Una, the gospel dismantles barriers. So dahil sa magandang balita, winasak niya anumang mga nagbibigay ng hadlang, anumang mga nagbibigay ng pagkakampi-kampi, pagkakahiwa-hiwalay, anumang bagay na hindi nag-uugnay sa isa't isa ay winasak na yon dahil sa gospel ng Panginoon. So nagkaroon tayo ng isang bagong teritoryo, isang new territory. So simula po nung ang ating guardian o yung pong tinatawag nating kautusan ay dinala na tayo kay Kristo, pinakilala na tayo sa Panginoon, hindi po ba naputol na yung role ng guardian natin? And yung pong old fences na nagdi-define sa atin kung sino ba ang Griego, sino ba ang Hentil, winasak na yon ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, sabi ron sa binasa natin, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang lalaki at ang babae, ang mahirap at ang mayaman, ang may pinag-aralan at ang wala. Amen? So lahat tayo ay equal footing sa harapan ng Diyos. Wala nang pagkakaiba tayo sa Kanya. Hindi na pinag-uusapan ng may mataas na pinag-aralan at wala. Hindi na pinag-uusapan ng mahirap at ang mayaman. Hindi na pinag-uusapan kung sinong babae at sinong lalaki. Sapagkat tayong lahat ay pare-pareho ng damit at ang damit na yon ay ang damit ni Kristo. Amen. So yun po yung bagong identity natin. Ibig sabihin, the gospel dismantles the barriers. Hindi lamang po yun, even yung culture, social status, and gender, ay lahat ng yon ay winasak ng ating gospel. So lahat tayo ngayon dito ay magkakapatid sa Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. Parang ayaw nyo yatang maging kapatid yung katabi ninyo. Okay, pangalawa, the no merit-based access. Ibig sabihin nito, na sa Panginoon, yung mga distinctions, kung sino yung mas angat at sinong hindi na yun tinitingnan ng Panginoon. There is no distinction sa harapan ng Diyos, sapagkat lahat tayo ay pare-parehas mayroong access na sa Panginoon. Amen? Hindi po ba nakakatuwa na dahil sa biyaya ng Diyos na yon, then in Christ, distinctions do not determine our worth or our access to God. Because all of us here have the same access to God. Amen. Lahat tayo ay pantay-pantay, mahalaga sa paningin ng Diyos. Ika nga po, equal standing. Pare-parehas tayong nakatuntong sa lupa, walang mataas, walang mababa, walang mayaman, walang mahirap, pare-parehas tayo sa paningin ng Panginoon. And pangatlo, the law divided, the gospel unites. Ang kautusan ay naghihiwalay, subalit ang mabuting balita ay nag-uugnay. Amen. So, yun po yung kagandahan ng mabuting balita. The gospel as a bridge. Habang pinapakita po sa atin ng kautusan ang ating pagkakaiba at kasalanan, ang mabuting balita naman ay nagbubuklod sa atin sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. The gospel serves to unite all believers into one body, one spirit, one church. Praise God. Ang reference po natin dito, Ephesians chapter 2, verse 14, sapagkat si Kristo mismo ay nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil, pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa kanila. Amen. Pagamat sa mga panahong ito, may gerang nagaganap, di ba? Somewhere in Iran at saka ng Israel. So may mga ganyang nangyayari. Pero ang ating pong pinag-uusapan dito, yung ating relasyon bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Pagamat may mga nangyayaring ganyang alitan ng bansa, laban sa bansa, subalit ating pong tingnan na anumang lipi tayo, ikaw man ay Griego, ikaw man ay Hentil, ikaw man ay Hudyo, tayong lahat ay pinapag-isa
ng Panginoon at anumang pader na naghihiwalay sa atin, lahat ng yan ay ginibana ng Panginoon. Tingnan po natin yung isang picture na to. Ang tawag po dito ay isang mosaic. Mosaic, no? So, pag tinignan po natin, ito po, pagka tinignan mo yan, maliliit na mga litrato yan. Pinagdikit-dikit yung mga litrato na yan at nakabuo ng isang magandang imahe. Di po ba? Yun yung mosaic. Ibig sabihin, ang mosaic ay isang larawan na gawa sa iba't ibang piraso. Pero pag pinagdikit-dikit mo sila, ay nakakabuo ng isang magandang litrato. Ganon po tayo bilang isang iglesia. Tayo iba-iba, may iba't ibang mukha tayo, may iba't ibang kakayanan, may iba't ibang pinanggalingan, may iba't ibang kultura at kinalakihan, pero pag pinagdikit-dikit tayo, nakakabuo tayo ng isang magandang imahe na yon, at iyon yung ating itsura sa harapan ng Panginoon. Amen? So, the church is God's mosaic, diverse, yet we are united in Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. And I will go to point number 3. Point number 3, ang sabi po dito, heirs in Christ, from temporal to eternal hope. Mga tagapagmana ng pangako kay Kristo, mula sa pansamantala tungo sa pangwalang hanggan na pag-asa. And ang sabi nga po rito sa verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang sino man na nanampalataya kay Kristo ay itinuring ng tunay na anak ni Abraham. Hindi by birth, but by our faith in Christ. Amen. So we are considered as the true sons of Abraham. And therefore, kung tayo'y mga anak ni Abraham, tayo po'y bahagi ng isang mamanahin, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So ano po yung makita natin dyan? Ang sabi po rito, believers are the true descendants. Believers are the true descendants. So ang sino man daw po, tayong lahat ay tinuturing na mga true descendants of Abraham. Romans chapter 4, verse 16. Kaya nga't sa pananampalataya, nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, yung mga lehitimong mga Hudyo, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Yun yung pangako ng Panginoon. So, here we form what we call a spiritual family na sinasabi dito sa Romans chapter 4, verse 16. You are a legitimate Jew or a Gentile by birth, pero lahat ng yan, kung sumasampalataya tayo sa Panginoon, then tayo po'y tinuturing na tunay na anak ni Abraham. Praise the Lord. Pangalawa, inheritance received by faith. So our inheritance is not earned. Hindi po ito pinaghirapan natin, kundi ito po ay ating tinanggap lamang sa pananampalataya sa Panginoon. Received by faith. The inheritance is not a wage. Ito po hindi natin pinaghirapan nga. Hindi ito kagaya ng pinagtrabahuhan mo at kumita ka. Hindi po ito kagaya noon. Sapagkat ang ating pong inheritance ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi ito'y dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoon. So tayong lahat ay tinuturing ng mga lehitimong hentil, ginawa po tayong tunay na anak, kagaya po ng sinasabi sa John chapter 1, verse 12. Amen? So yun po yung katotohanan. Tulad po ng isang batang inampon. Kung meron po tayong kilala na mga tao na nag-aampon, di po ba, ang treatment natin doon sa inampon ay tunay na anak. Di po ba? So, ganun na lamang ang treatment mo sapagkat kung ano yung right ng isang legitimate na anak
yun din yung right ng isang ampon. And besides, hindi mo naman siya tinatawag na ampon. Ang tawag mo sa kanya ay anak. So, ganun po yung naging treatment sa atin ng Diyos. By birth, hindi naman tayo mga Hudyo. Pero dahil sa ating pananampalataya, ang sabi sa John chapter 1 verse 12, sa lahat ng sumasampalataya, binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So, yun din po yung pribilehiyo natin pong tinatanggap mula sa Panginoon. At kahit po, anumang mga bagay na atin pong tinuturing na mga sariling anak, ay naroroon po yung ating pagmamahal na ibinibigay sa kanila. Amen? At kagaya rin po ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, the other Sunday, 11:00 ng hating gabi, ay nabulabog po kami sa bahay namin. Nabulabog kami. Bakit? Sapagkat yung pong aming isang alagang pusa ay nawawala. Mantakin mo, 11:00 ng hating gabi, lumabas kami at hinahanap namin yung aming alagang pusa. Hanggang sa natulog kami, ay hindi po namin nakikita. So kinabukasan, medyo mabigat ang loob namin, ano kaya nangyari doon sa aming alagang pusa? Yun ay alagang pusa lamang. So, ganun na lamang ang pagkatrato mo. Kahit isang pusa lamang yan, pero ang trato mo dyan ay parang tunay na anak. Minsan nga, yung pagkain niya, mas mahal pa sa kinakain namin, di po ba? Bumili ka ng 1 kilong pagkain niyan, 165. 1 kilong bigas na kinakain mo, 60 pesos lang. Di po ba? Mas mahal pa yung kinakain. Pero bakit ganoon ang treatment natin? Dahil parang inampon mo siya, so kung ano man yung pagmamahal na binibigay mo sa iyong mga anak, parang yun din yung pagmamahal na binibigay mo sa Kanya. Ganon din ang treatment sa atin ng Diyos. Amen. Sa kahit tayo yung mga hindi lehitimong mga Hudyo, tayo po'y tinuring na mga tunay na anak ng Panginoon. At kung may sakit ang isa sa atin, ganon na lamang ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And letter C, the promise is eternal life, adoption, and blessing. Dahil po sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo po ngayon ay tinuturing na mga anak ng Diyos, and therefore, ang pangako sa atin ng Panginoon ay una, buhay na walang hanggan. Pangalawa, yung pong pagtrato sa atin bilang tunay na anak. At pangatlo, pagkapala mula sa Panginoon. Amen po ba? Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20? Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Sa English po yan ay amen. Do we say amen? Ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging amen. Amen. Yun po yung katotohanan. Dahil kay Kristo yon. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil kay Kristo, lahat ng pangako ng Diyos ay laging oo. And that is why we always say, amen. Praise the Lord. Mga kapatid, tulad po ng isang last will and testament, isa pong pagkapasya, huling habilin at pagkapasya. Ito po may katumbas na pamana o yung tinatawag na inheritance sa mga tapat maging tagapagmana. Sa ating Panginoon, sa kay Kristo, sa ating pong pananampalataya, yung pong pangako na yon na binigay sa atin sa verse 29 is signed, sealed, and delivered by Christ. So ito po'y garantisado, ito po'y totoo, at pwede po nating panghawakan. Amen? So yun po yung katotohanan. Yung last will and testament na yon na binigay sa atin ng Diyos is signed, sealed, and delivered. None other than Christ Himself. Amen. So, bilang pagkatapos po, as I recap para sa ating pong mensahe ngayong umaga, the heirs of the promise, the gospel of Christ. Una, faith in Christ from slaves to true sonship. Pangalawa,
unity in Christ from old to new identity. And last, heirs in Christ from temporal to eternal hope. And I will end sa isang conclusion. Ang sabi po rito, mga kapatid, the law shows our need, but only Christ fulfills the promise. Ang kautusan ay nagpapakita ng ating pangangailangan, subalit si Kristo lamang ang nakatupad nito para sa atin. The true gospel makes us heirs, and the other gospel denies our inheritance. So kung meron pang ibang other gospel dyan, iyon ay i-invalidate sa'yo, magdi-disqualify sa'yo para sa totoong pangako ng Diyos. And by final words, there is no other gospel. In Christ, we are heirs of the promise. Children of God, clothed in His righteousness, united in His family, and secure in His inheritance. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.